Magandang umaga po and maligayang bati po sa inyo. Happy New Year, ASEC Marcos Lacanilao. Good morning po, sir. Good morning po, sir. Asek? Okay, opo. Good Oo. morning. Good morning po. Narinig niyo po ako? Yes, yes, sir. Yes, sir. Opo, Maligayang opo, bati opo. po. Opo, thank you. Yes po, Asek Opo. Marcos, Happy New Year po. Linawin lang Happy, natin. Oo, ngayon na nga, opo. ngayon po ang simula nitong pagbabawal ng mga e-trike at e-bike sa mga major roads natin. Para lang po mas klaro sa mga nakikinig at nanonood sa atin, ano-ano po ulit itong mga kalsadang ito na ngayon kapag may nakitang e-bike, huli na sila. Opo, ganito po yan. Kung matatandaan po ninyo nung last December, yun nga po yung nabanggit namin, binigyan po namin sila ng 30 days which is ang implementation po ngayon January 2. Pero initially po, kung mapapansin po ninyo, yung nilabas po namin na PR regarding dito, uunahin po namin yung major roads po ng Metro Manila, which is number 1, yun hong EDSA, simula ho Pasay hanggang hong Monumento. Pangalawa po yung C5 Road. Pangatlo po yung Roas Boulevard. Pang-apat po yung Quirino Avenue to Magallanes sa may South Luzon Expressway. Magkabila po yan. So, yan po yung mga pangunahing kalsada na apparently tinatakbuhan po ng mga kababayan natin na may e-trike, e-bike. Kung matatandaan po ninyo, Manong Ted, nung Pasko may nag-viral ho na photo na isang four-wheel na e-bike tumatakbo po sa gitna ho ng EDSA, naka-counterflow pa. So, yung mga ganyang bagay po talaga ay mga pinagbabawal. Kaya Oo. po, ngayon po yung simula ng paghihigpit po namin. Okay, so major roads muna ang simula ngayong January 2. Pero paano po ang mangyayari exactly ngayon kapag may nakita talagang titikitan po itong mga ito? Kasi 'di ba meron kasi mga driver niyang mga e-trike at e-bike na 'yan. Lalo pa dun sa mga loob kung sa loob lang ng subdivision gagamitin or kung sa labas ng mga kalsada nila. Hindi naman po ito wala silang mga lisensya. Paano po ang magiging paghuli natin dito sa kanila? Ano mismo ang Okay. violation nila? Okay, ganito po no. Kasi yung ginagamit legal basis po namin dito, yung 4136 RA 4136 at saka ho yung Joint Administrative Order 2014 ng MMDA na bawal po talaga sila sa mga major national highways. So ngayon po, pag nakita, una sabi ko nga sa mga enforcer natin, gabayan pa rin na maitabi nila, maialis sila doon sa national, yung major roads. Pero yung mga matitigas ang ulo na yun nga, nagka-counterflow pa, hulihin na yan. Pagka hinuli po namin yan, yung iba naman may lisensya, yung iba naman at wala talaga silang lisensya, ay mai-impound po yan. Yun, at least malinaw po ngayon. So yung may Oo. lisensya, titikitan. Ang walang lisensya na nagdadrive ng e-bike kapag dumaan do sa mga major roads na nabanggit nyo, impounded automatic yung kotse. Ay, yung kotse, yung pong Opo, e-bike. Mhm. opo. Pero hangga't maaari, sinabi ko nga po sa kanila, yung mga kababayan natin, i-guide ninyo, tulungan ninyo kung may pagkakataon silang umalis doon, pumunta sila sa inner roads, pumunta sila sa inner roads kasi marami naman silang madadaanan. Pero kung yung mga pasaway po, ayaw po talaga nilang matigas ang ulo, i-insist po nila yung gusto nila, kagaya nga po yung nag-viral video, naka-counterflow pa sa EDSA, ay yun po ay dapat ini-impound. Sino ho mag-i-impound, sir? Sinong agency po ang may impounding facility? Kami po, meron din po kami sa LTO, sir. Okay, kung LTO po, Ah, ASEC, magkano ang multa dyan? Magkano po ang babayaran para matubos yung e-bike? Opo, may list po kami, Sir Manong Ted. Yun nga lang po, yung hindi ko ano ngayon yung list kasi ako, tumabi lang po ako, nagdadrive po ako eh. Ay, Opo, so, Oo, Asek. opo, Pasensya opo. na, Asek. sorry. Oo. Opo, okay lang po. Apo. Opo, Anyway, pasensya na rin po. sir, Biglaan. ano ba ho ang rule dito po sa RA na governing itong mga electric vehicles na ito? Dapat ho ba ang mga e-trikes, 3 gulong, o yung mga motorsiklo na electric po, 2 gulong o 4 gulong, dapat nagpaparehistro po sa LTO bilang bilang isang motor vehicle? Actually, Manong Ted, ngayon po, gumagawa po ang DOTR, ang LTO, LTFRB, DILG, ng joint memorandum para po ito po ay mairehistro itong pong mga e-trikes, e-bikes.
Ang kami po, ang pinagbabatayan po namin kasi sa National Highway, talagang bawal po sila. Mm. Base po doon sa Joint Administrative Order 2014-01. Mm. So yun po yung legal basis namin. Kasi Manong Ted, sa totoo lang, pag hindi po natin ginawa, yun na nga po, sinasabi ko, paulit-ulit sila eh. Tingnan ho ninyo, nung Pasko, naka-counterflow pa. Ganun po ka-delikado talaga. Sana ho maunawaan ng mga kababayan natin. Opo, opo. So going back doon sa aking katanungan po, Asek, magkakaroon na po ng order, kumbaga Opo, it will take para effect as kumbaga as a regulation na dapat ipaparehistro mo yan sa LTO. Opo. Yun po yung tinatapos po ng DOTR. Ilalabas din po yan within few days. Okay, you're talking about motor, dalawang gulong, tatlo gulong o apat ang gulong? Yes po, lahat po yun, sir. Oo, kasi wala namang problema doon sa mga electric cars na talagang itong mga pangkalsada, di ba? Walang Wala question pong doon, wala ipaparehistro pong- mo talaga yon. Pero ito ho kasi wala mga pong maliliit, problema. no? Opo, itong Opo. mga parang golf cart, di ba? Parang golf cart. Correct. Oo, Correct, sir. na Correct, sir. yan naman kasi hindi mo pwede talagang gamitin sa labas ho noong golf course, no? Doon lang sa loob yun, Tama okay po. lang yun. Pero ito ho kasi Tama po. kapag tumapak na sa kalsada, kahit na po ito sa mga city road, no? Or municipal road o provincial road, pwede ka na maka-aksidente eh. Pwede ka na makamatay. Pwede ka na Totoo po yun. di po ba, Asek? Mm. Totoo po yun. Kung makita po ninyo yung video na yung e-trike, tinumbok niya yung mga nasa pedestrian, 4 na tao tinamaan niya. Yung mga ganun to, talaga pong nakaka-aksidente po din talaga, nakaka-perwisyo din. Kasama ho ba ng naturang order ang obligasyon na yung magmamaneho ng rehistradong electric vehicle ay may lisensya po sa pagmamaneho? Opo, kasama po yun. Kasama po yun sa magiging lalabas po ng DOTR. And I think it's Opo, opo. fair. Kasi kung ilalabas mo yun ng subdivision na marami ka ng kasabay, dapat talaga marunong magmaneho. Hindi, di ba, Opo. kung may lisensya talaga. Oo. Pero kasi Opo. Asek ganito, nung simula nito, hindi lang major roads ang kasama eh. Pero for the implementation today, major roads muna. Kailan yung Opo. iba pa na mga lansangan natin, madadagdagan pa po ba? Madadagdagan. Oo. Kailan po ang implementation kung madadagdagan at ano-ano pa pong mga kalsadang ipagbabawal na rin ng e-bike at e-trike? Madadagdagan po yan, Ma'am Chacha. Within few days, ilalabas ko po yung mga information naman dun sa mga ibang kalsada natin. Okay. Hello. Naputol si Asek? Babawal din sila. Okay. Bigyan ko po kayo ng example, Ma'am Chacha. Sige po. For example, yung Commonwealth po na yan, Mm. isa rin po yan. So, Sa isa po tinitignan. yung ikinoconsider po namin. Opo, Oo. sige. Sir, kailan po ang inyo pong pagtansya sa paglalabas po ng official na order? Ano po ito? Isa po itong administrative order and meron pa ho siyang publication para maging... Opo, go ahead. Opo, joint memorandum circular po ito ng DOTR, DPWH, DILG, LTO, LTFRB. Opo. Okay. Ayun po. Opo. Sige, so wala pa hong Republic Act pala para dito, no? Wala pa po eh. Okay, Yun sige. nga sana Opo. kung meron. Okay, Opo. ito po, maiba lang ako ha. Okay na ako doon. So Opo. dito po sa mga maiingay ang tambutso na motorsiklo, Opo. may magagawa ho ba ang LTO dito? Opo, actually, bawal po yan, sir. Kami po, isa rin po sa mga hinuhuli namin yan, pinapara po namin sa mga highway, yung pong mga motorsiklo na naka-open pipe, talagang maingay. Sa totoo lang po, yung iba, alam naman natin, nung sa bagong taon nila ginagawa, pero dapat po ilagay ho nila sa ayos, ibalik na nila sa tama. Kasi once po na tsempuhan po ng mga enforcers po natin yan, mahuli po sila dyan. Sir, di ho ba kasi doon ho sa Motor Vehicle Inspection System, naalala ko, nung una pa, kasama doon sa ini-inspeksyon ay yung iyong tambutsyo, yung ingay nito. Opo, may decibel po yan. Opo, Yes, tama po opo. kayo. Oo. Ini-inspect din po namin yan. Kaya po yung
Yung iba po kasing kababayan natin, madali po siyang tanggalin, kaya ho natatanggal nila. Yung pag magpapa-inspect sila, ikakabit po nila yung stock pipe, stock mufflers. Oho. Tapos pagka po labas nila sa highway, i-open pipe na nila para magmukhang malaking tingnan o maingay. Bawal po yon. Kaya kami po, pag na-tsempa po namin sa highway, huli po yung mga yan. Opo. Ano po ang penalty po sa mga lumalabag sa panuntunang ito? Yung po nagmo-modify ng mga mufflers at sobra na po ang ingay at ginagamit. Opo, may illegal modification po sila dyan. May kaukulang penalty po na babayaran po sila pagka po sila ay nahuli po sa ganyan. Opo. Doon sa lisensya ng driver ang penalty dito. Opo, lisensya po. Opo, wala Illegal ba? modification. Opo. Maliban doon, wala ho namang kumbaga iba pang pananagutan yung pong Depende po kapag may mas mabigat po na violation yung motorsiklo, for example po unregistered na tapos nakaganyan pa illegal modification, ay mai-impound po yan. Okay, opo. At ito ho yata din in consonance with some local ordinances, ano po, di ba? Opo, Bawal din. tama po kayo, lalo na po yung mga LGUs, may mga ordinansa din po sila sa iba't ibang lugar na pinagbabawal din po yan. Okay, opo. Sige. So, kailan kaya kayo pwedeng at random mag-check lang sa mga notorious na mga lugar na kung saan naglipa na itong mga sa Tondo daw po tatakot-takot ang pasaway. Asek, ang nag-aaway-away na magkakapit-bahay dun, ha? Dahil sa Dahil po motorsiklo. dyan sa Oo nga po. ganyan. Masakit po talaga siya sa ulo, Asek. Opo, hayaan po ninyo Manong Ted, Ma'am DJ, sa Monday po ay ipupulong ko po lahat po kasi ng enforcement para po magkasa po kami ng operation para dyan. Okay, sige. Okay? Okay Opo. na okay po. Asek, last na Opo, lang. Balikan sige. ko lang yung issue kanina Opo. kasi may mga nagtatanong dito sa comment section. Oo nga, nakalimutan namin. Kasi 'di ba dito kasama yung EDSA doon sa mga major roads natin ipagbabawal yung e-bike at e-trike. C5 Opo. kasama din. Merong mga areas doon na may bike lane tayo halimbawa dito sa EDSA. Kapag daw po ba ang e-bike at e-trike ay dumaan doon sa bike lane, huhulihin pa rin daw po ba o bike lang po ang pupwede doon? Pag po yung yung e-bike, yung two wheels at kasya siya doon sa bike lane, okay lang po yon. Pero yung pagka mas malaki siya doon sa bike lane, kagaya po ng mga 3 wheels, 4 wheels, bawal po siya doon. Ito pong e-bike no na dalawa ang gulong pero mistulang motorsiklo na talaga siya, pwede sa bike lane nang wala kang sa EDSA, pwede po 'yun? Yung pong 2 wheels na e-trike, pwede po 'yon doon sa bike lane. Pero meron po kasi Manong Ted na mga e-bike na parang kotambas niya ma-higher cc mga malalakas, mga matutulin. Opo, yun po hindi po pwede yun linawin ko lang po, wag po kayong ma-confuse mga kababayan natin. Kasi meron pong mga 2 wheels na halos kasing lakas ng mga big bikes. Tama. Yun po hindi po yun maari sa bike lane kasi baka po yun maka-aksidente. Ang pinag-uusapan po natin dito yung mga 2 wheels na mga 50 kilos below na parang bisikleta na naging electric vehicle. Opo. Electric bike. Opo. Hindi, tsaka din po siguro panahon na para i-revisit nga itong batas tungkol sa mga electric vehicles kasi po ngayon may mga modelo na ng motorsiklo na electric din na dapat mong iparehistro sa LTO bilang isang motor vehicle na talaga, di ba? Opo. Sige. Yun nga po yun po yung ginagawa po ng DOTR ngayon na hopefully mailabas na para mairehistro naman natin sila, ma-identify. Okay. Ang ano lang naman po na talaga natin dito, yung road safety lang. Opo, yes sir. At kami po inyong kaisa dito nga po sa pagbibigay po ng regulasyon sa mga pwede pong magdulot ng aksidente, hindi lang sa mga maneho mismo nito, kung hindi po sa mga ibang tao, sa mga pedestrian at kapwa po motorista. Salamat po ASEC at mabuhay. Thank you sir. Opo. Dapat po ako Opo, thank you. Si ASEC Marcos Lacanilaw ng LTO. Salamat sa kanyang panahon sa pagpapaliwanag po sa isyong ito. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa
True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami. Hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast. Mapa Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So, paano mga kapatid? See you sa social media! Ito tayo sa